kapag nire-remember ko yung mama ko, umiinom siya ng alak, tapos nagising siya ng gabi, tapos tulog siya ng umaga. Magulo kasi kung sino pumapasok sa bahay namin, tapos yung mga papa ko rin nagiinom din siya. Nung unang sinisisi ko sila sabi ko, kung hindi sila nagaganon, hindi ako mapupunta sa street. Tapos hindi ko mararanasan yung mga bagay na naranasan ko. Tapos sinisisi ko, nung una doon, tapos yung ayokong umuwi, ayoko silang makita. Minsan sa floor na lang. Minsan sa kalsada na lang ako natutulog pag gabi. Sa gilid ng kalsada. Tapos gigisingin ako. I was selling flowers from 6 to 10 years old. That time, yung mother tsaka father ko, they split. And then, parang sobrang sira yung pamilya namin. Tapos yung ate ko, nag-asawa siya. Yung mga kapatid ko parang, they go to school but not that every day. I was supposed to quit pero because of my friends on the street, they introduced me selling flowers. What I did, I'm selling flowers at night and then I go to school every morning. Nung elementary ako, una kasi parang 30 minutes ako naglalakad eh. Pero nung nasanay ako, parang 15 minutes na lang. Tapos alam ko na yung mga shortcuts. Nung high school ako naman, naglalakad lang ako noon. From Padre Faura, tapos Luneta. Tapos from Luneta, Intramuros na kasi. So, mga around 20 minutes. Pero nakukuha ko siya noon. Eventually, nakukuha ko siya 10 minutes. Kasi parang mabilis na ako maglakad. Hindi ako uminto kasi yung mga tao nasa paligid ko, parang sila yung sa akin na, kaya mo yan, matatapos din yan kapag nakapagtapos ka, pag nakahanap ka ng magandang trabaho, mabibili mo din mga gusto mo, masasama mo yung pamilya mo, aalis na kayo dyan sa squatter. Nag-change siya every month, tapos she's starting na naglalaba na siya ng mga damit namin, tapos inaasikaso kami isa-isa. Nakakatuwa lang isipin kasi yung dating nanay ko na ako yung nagpa-plancha ng damit ko, ako yung nag-aasikaso sa sarili ko, ako yung gumigising ng umaga. Doon ko yung naramdaman na mayroon akong nanay na nag-aasikaso sa akin kasi hindi ko naramdaman yun eh. Pero nung grade 5 to grade 6 na naramdaman ko siya. Kasi inaasikaso niya kami isa-isa. Nung nakakuha na ako ng scholarship, hindi ako nagsasalita masyado kasi hindi pa ako marunong mag-English. Tapos hindi pa ako ganun kasi mayroon kasing parang separation ng siyempre may rich at poor, 'di ba? Nararamdaman ko yung discrimination pero hindi ko siya ini-take as personally. Kasi pinapaliwanag naman sa amin ni Sir Kim kasi yun yung una yung mararamdaman kasi hindi kayo talaga lucky because hindi kayo pinanganak na gano'n, pero kung magsisipag kayo, parang magiging maganda rin yung buhay. Yun nga, iniisip ko din kung saan ako mag-a-apply. Nag-start na ako mag-search ng scholarship kasi pati ko, bago matapos talaga ng taon na to, kailangan ko makapasok ng college. Kasi kapag hindi ako nakapasok, magtatrabaho na ako at di na ako mag-enter ng college. No, nawalan din ako ng pag-asa nun kasi wala naman talagang chance na makapasok ako kasi nga wala akong connections, wala akong kilala. Tapos, eto lang, noong January, bago ako graduate, na-introduce sa akin yung UWC. Una talaga na-excited talaga ako. Sabi ko, natanggap ako. Sabi ko, sobrang proud ako sa sarili ko. Sinelebrate ko yung sarili ko. Sabi ko, pupunta talaga ako ng Jollibee. Sabi ko, kumain ako ng burger steak. Tapos yun, yung 49ers nila. Tapos yun, sobrang masaya. Kasi yung mga friends ko, parang nagkaroon ng grand reunion. Parang pinupunta nila ako sa bahay namin. So, binalikan ko yung mga kasama ko sa kalsada. Binalikan ko sa Ate Carla.
Tapos, sabi na, talaga? Sabi ko, opo Ate Carla, mag-a-abroad na ako, doon ako mag-aaral. Gusto ko kasi, una kong sasakay ng eroplano. Pangalawa, una kong pupunta ng ibang bansa. Tsaka pangatlo, una ko lang makakakita ng snow. Tapos yung pangapat naman, gusto ko makakausap ng iba pang tao. Kasi sa school, parang na-introduce ako ng school, yung adaptation ng iba't ibang cultures. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng interest doon. Ngayon, ang pangarap ko lang, makuha ko yung course ng psychology. Tapos, siguro pag nakuha ko na yung psychology, yung AB psychology na yon, tapos magte-take din ako ng social work. Para naman mabigay ko yung kung ano yung naitulong sa akin ng mga social workers, teachers, maibigay ko siya kung paano yung approach ng social workers sa mga batang katulad ko. Sabi ang interesting ng buhay mo, sabi ko hindi naman kasi parang kung makikilala mo pa yung ibang katulad ko, siguro ganun din nila yung sasabihin nila sa inyo. Kung ano ba yung nangyari sa kanila, kung ano yung nararamdaman nila, kung bakit lagi silang masakit na sa kanila yung konting sabi na, di ka ba kumakain? Yung ganon. Masakit na sa amin kasi yun eh. Lalo na sa akin kasi, lalo na kapag sabi, umalis ka dito, kadiri ka. Gusto ko malaman malaman ng mga tao na ang batang kalye kasi pag binigyan mo sila ng oportunidad na mailabas nila yung talento nila, mailabas nila yung kung ano ba nila yung kayang gawin nila. Nagbabago siya kasi bawat oportunidad na binibigay sa isang bata, lalo sa batang kalye, kailangan lang talaga palakasin yung loob, palakasin lang yung paniniwala nila, magbabago din sila. Katulad ko, kasi kung wala yung tao sa paligid ko, siguro isa pa rin ako sa kanila or isa pa rin ako sa mga batang nagtitinda ng bulaklak.